Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The 8th regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Madam Secretary, roll call please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May I ask the Honorable Mikey Umali to lead us in the invocation and singing of the national anthem. Let us put ourselves to the holy presence of God. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for blessing us with another day. Lord, we thank you for your grace. Lord, we thank you, Lord, for your mercy. Lord, we thank you for your love that you have given your only Son, Jesus Christ, to save us from our sins. Lord, we thank you, Lord, for opening opportunities for us to serve you. Lord, we ask for the wisdom to be able to make right decisions. Lord, we pray for the courage to stand up for what is right. Lord, we pray that you would guide everything that we do. May we honor you with our work today. Bless our city, bless our family. All this we ask through your Son's most precious name. Amen. Ilagay po natin ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay awitin ng pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging helas ng sinamanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay, lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagagang tugon sa simoy at sa langit mong bagaw, ay tinagang tulang awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkinilig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig, luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya na partay mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, lahat po ng ating mga kasama na staff ng Sanggunian, lahat ng ating mga bisita at higit sa lahat ang ating ginagalang na kapitan ng Barangay Balintawak, Kapitan Lito Pagkaliwanggan, kasama ang kanyang mga SK. Magandang umaga at salamat po sa inyong pagbisita dito sa Sangguniang Panlungsod ng Lipa. Mr. Floor Leader, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa kagalang-galang na Michael Gerald T. Morada, Mikey Morada, ang Vice Mayor ng Lipa. Ang unang magpapahayag sa malayang pananalita ay ang gentleman from San Lucas, Balintawak, ang kagalang-galang Aris Jokno Macala. Konsel Aris Macala, ikaw ay kinikilala. Thank you from pagpapakilala ang ating Ginoo na galing Barangay Pinagkawitan. Good morning ho, Vice Mayor Michael Gerard Tantoco Morada, sa lahat po ng mga bisita, sa lahat po ng mga kasamaan dito, magandang umaga po. My privilege speech will focus on gusto ko lang i-follow up yung last privilege speech regarding do sa privilege speech ng kagalang-galang Merlo Silva regarding do sa sistema ng hospital natin. Nung isang araw ho, may nagdaing na naman sa akin ng problema. Dalawa ho ito, yung isa-isa kasamaang palad. Stop ko pa, medyo nakuna na nawala ang baby. At yung isa naman ho, yung nahulog sa kanal, din sa barangay
Hindi. Kami balik. Pusil, sa barangay Pusil. May isa ho tayong nabiktima ho doon na isang kawani ng Philippine National Police na nahulog sa kanal. At noon pumunta daw ho din sa ospital natin ay hindi na naman ho inintinda. Nag-viral ho yung isang post ng taga Pusil at marami nagiging reaksyon. At sabi ko naman ho, ito nga ho ay napa-privilege speech na ni Consel Merlo Silva. At gusto ko lang ho talagang abigan uli ng pansin na sana naman po yung magka-hearing na dito. Sana naman po yung mabigyan ito ng tuos ng pansin ng ating kagalang-galang na magaling na chairman ng Committee on Health para po wala na tayo masyadong maranasang ganitong problema. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat, Honorable Aris Macala. The matter brought up by Honorable Aris Macala is referred to the Committee on Health. Okay, ang susunod do ang gentleman from Wetju, Barangay Bulbok, kagalang-galang. Ano kayong Wetju? Basang hamog po, Barangay Uno. Kagalang-galang Merlo P. Silva. Thank you for honoring my place. Honorable Silva, please proceed. Mr. Chairman, good morning ho at sa aking mga kasama at sa atin ng mga panauhin. Isang mapagpalang umaga. Tayo patuloy sa napatnubayan ng Panginoon Diyos ng mga biyaya na makakabuti para sa atin at sa atin mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Mr. Chairman, nung isang araw, gusto ko magpasalamat sa kagalang-galang na Vice Mayor, paring Mikey Murada, at ako'y binigyan ho ng pagkakataon niya na ako ho maka-attend sa isang imbitasyon mula ho sa Bulaklakan, mula ho sa Museo ng Katipunan. At ako'y nagkaroon ho ng pagkakataon na makisalamuha sa kanilang pagdiriwang na kung tawagin ho ay National Heroes Day. Alam mo niyo, Mr. Chair, naitanong ko rin ho dito sa city kung tayo ay nagkakaroon ng commemoration for that day. Na pag-alaman ko ho na wala ho, as in wala lang pasok at ito ho ay isa hong fiesta official. Pero dito ho sa Bulaklakan ay patuloy ho nilang celebrate ang National Heroes Day. Kaya ho naisipan ng inyong kabalingkod na sa pagkakataong ito ay dalhin sa Sanggunian na sana dito tayo sa lungsod ng Lipa ay tayo ay magdaos ng National Heroes Day. Upang sa ganon, Mr. Chair, ay base ho sa Republic Act 9492 which every third Monday of August for every year it's a celebration of heroes, National Heroes Day. So I have a resolution instructing all government offices, schools, barangay, civil society organization in the city of Lipa to participate in the commemoration of National Heroes Day every last Monday of August and approving the conduct of related activities. Narito ang resolution. Kung inyong mamarapatin, Mr. Chair, ay ito ay maparepair sa tamang komitiba at na sa ganun ho ay sa tamang oras, ito ho ay atin hong maaprubahan, Mr. Chair. Please refer to the proper committee and I submit the content of the resolution to the honorable body. Okay, maraming salamat, Honorable Silva. The matter brought up is referred to the Committee on Cultural and Historical Affairs. And one more thing, Mr. Chair, ito yung ilan hong topic. Alam mo nyo, nung kabilahong linggo, ako'y dinala ko dito sa Sanggunian ang tungkol po sa isang planong ordinansa na kung saan ho ay dapat dito sa lungsod ng Lipa upang maibsan ho natin ang problema natin sa trapiko ay magkaroon ho tayo ng number coding traffic scheme sa lahat ho ng motor vehicles dito sa lungsod ng Lipa. It happened na ito ho aking mga staff medyo nagkulang ho ng panahon kaya ho hindi ho nakapagpatawag ho ng isang malakihang pagpupulong, isang public hearing. Kaya ho, Mr. Chair, ay akin nung iniimbita ang lahat ho nating mga kasama this coming September 4 for a public hearing. At atin nung iimbitahan
ang lahat ho ng sektor ng lipunan ng lungsod na Lipa upang sa ganun ho ay malaman nila na tayo dito sa Sangguniang ay hindi ho natutulog at tayo sa Sangguniang ay atin hong inaalala din ang lahat ng problema ng lungsod na Lipa. Kaya Mr. Chair, for the information of the body, I would like to invite you all to attend the public hearing this coming September 4. Please attend. Okay, maraming salamat. The information is duly noted at sana iniengganyo natin lahat ng ating mga kasamahan na mag-attend ng public hearing. Patungkol po ito sa number coding proposed by Honorable Merlo Silva. Sana mag-join o magkako-author, sana boboto. September 4 po, no? Opo. Tayo po ay September 4. naka-live ngayon. So, dun sa mga nakakapanood, magkakaroon po ng public hearing sa September 4. Anong oras po? 9 9 o'clock a.m. in the morning. Saan po gaganapin? Dito na sa session Dito hall po natin. sa session hall ng Sangguniang Panlungsod. Patungkol po ito sa number coding. Ito po ay public hearing at imbitado. Lahat Apo. ng mga gustong mag-participate na mamamayan ng lungsod. At ito ho isa sa faktor na makakatulong upang ang problema natin ho, sa trapiko ay medyo malunasan ho. Kung hindi man ho pangkalahat ng solusyon ay maaari hong maliit na solusyon ay magiging bahagi ito, Mr. Chair. Lastly, Mr. Chair, may isang sulat dito, address ho sa atin ng mga taga rito po sa Home Along the Riles, BSRO, dito sa Barangay Inusluban at Barangay Bugtong na Pulo. May mga dami hong signatories, hindi ko na ho isa-isahin. At ang layunin ho ng nasabing sulat ay hanggang sa ngayon daw ho ay hindi sila nakakabitan ho ng kuryente at ng tubig sa nasabing lugar. At bakit daw naman ho, yung ibang area na kung saan ay katulad din ho ng kanilang pamumuhay at katulad din ho ng kanilang status sa buhay ay meron. At sabi ho nila, yung daw hong iba ay during the time of Mayor Sabili pa na kung saan ay nung mag-eleksyon pinalagyan daw ho. Bakit daw ho ngayon ay hindi sila makaranas na magkaroon ng sariling tubig at sariling. Bagamat hindi ho kanila ang kanilang property at ito ay sa PNR. Pero ito ay sulat sa atin na nangangailangan ng aksyon. Kaya Mr. Chair, please refer to the proper committees to tungkol sa tubig at ilaw. Matter brought up is referred to Committee on Public Utilities. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ba ang chairman? Apo. Sige, Thank sana you. matulungan din natin ang ating mga kababayan. Apo. Thank you. Mr. Floor Leader? Bago ho tayo dumako sa susunod ho ay ang ating kababayan mula ho sa Barangay 4 at Barangay Antipolo del Norte, kagalang-galang Joel Pua. Good morning po, Mr. Chair, at gayon din po sa ating mga kasamahan. Ang nais kong pong talakayin, Mr. Chair, ay patungkol muli doon sa ating po mga linya ng mga telepono at saka mga yung mga wires po. Spaghetti wires. Spaghetti wires, itinatawag po natin black spaghetti. Dahil yung isang araw din lamang po, nakausap po kami ng ating po mga taga-city planning. At sila po inahingi ng tulong na sana naman po para ang ating pong lungsod na Lipay paunlad ng paunlad, paganda ng paganda. Kaso mo po, napakasakit tingnan sa mata na yung pong mga linya ng telepono ng mga telecom companies po ay nagalunduyan. Kung saan ho ito ay nagdudulot ng aksidente, lalo't higit sa mga ating pong mga nakamotor, nakababayan, na kung saan pag nasabit po sila, pwedeng matamaan sa leeg. Na isang beses nga ho, meron na ho namatay na diyan dito sa may Fiesta Manumpa. Nasabit ho yung kanyang leeg sa linya po ng telepono na kung saan ho yung mga telecom companies ho yung nagtuturuan na hindi daw kanila yon, yun daw sa isa, at yun ay tapos pag pinuntahan nyo naman ho yung isang telecom company, sasabihin nila, hindi yan amin, ito ang amin. Kaya ho, siguro napapanahon na upang atin paghigpitan yung mga telecom companies sa paglalagay ng linya na kung saan matapos silang kumita dito sa ating lungsod, mga paglagay ng linya, sila po'y gumagastos sa paglalagay ng linya. Pagka po sila nag-upgrade,
sila po'y bumabayad sa mga kontraktor. Bakit hindi ho sila makapaglagay ng pondo para makapaglinis ng mga iiwanan nilang linya? Kung saan, pag may bagong linya sila, nagpapatong na uli sila. Pag may bago uli, patong uli at lilipunin ho yung mga nakalundoy lamang. Na kung saan, ako po'y nung nakaraan ay gumawa ho ako ng anti-dangling ordinance. Kung saan, pinapenalize ho natin yung mga telecom companies na nag-iiwan ng mga linyang nagkalat. Yan ho ay, kung hindi ho ako magkakamali, pinakukuha ko lamang po yung kopya. Pinapenalize po natin sila ng ginawa po natin 1,000 pesos per day, per post. Kung saan gumawa po tayo ng IRR po niyan. Na-implementing po niyan ay ang ating engineering. Kumbaga, kunyari mula po dito sa may rotonda hanggang dito sa may kanto ng Fiesta Mall, i-assess ho ng engineering yon. Pag na-assess ho nila yan, i-forward po nila yan sa mga telecom companies natin. Bibigyan nila sila ng notice na dapat matapos nila ito within 2 weeks na malinis nila yung lugar na yon. Na kung saan makakaroon ng joint operation ang mga telecom companies para wala silang turuan. Yung hindi sisipot, ipe-penalize po natin. Kumbaga, after 2 weeks at walang nangyari, doon po mangyayari yung pagpa-penalize po natin doon sa mga telecom companies. Kung saan ito yung magiging maghahatid din po sa atin na malaking tulong o pondo papunta sa ating lungsod ng Lipa. Dahil yung habang pinapenalize natin sila, kumikita po ang lungsod ng Lipa sa kanila. Sa kanilang ginagawang abala sa atin dito sa lungsod ng Lipa. Yun lamang po, Mr. Chair, at nais ko po ito ma-refer sa committee po ng ating kagalang-galang Merlo Silva muli. Okay, the matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Mr. Chair, comment po. I rise for a point of clarification, Mr. Chair. Okay. I would like to clarify, Mr. Chair. Una ho, saan ho gang mga area yung sinasabi ho may mga spaghetti? Mr. Chair, gaya po na naulit ko kanina, ito naman po yung nagkalat sa atin sa lungsod ng Lipa, hindi lamang sa isang lugar. Ito po binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating taga-engineering kung saan yun po nakalagay sa aking IRR before. Na kung saan sila po ang mag-a-assess. Kunyari, itong mula sa bayan ng ating uunahin, itong kahabaan po ng monumento, hanggang doon sa may San Antonio Hospital, yung kahabaan yon, bibigyan natin silang 2 weeks. Pag nabigyan natin silang 2 weeks at wala pong ginagawang action po ang mga telecom companies, that's the time na ipe-penalize po natin sila. Ano po? At siguro mas maganda maayos po natin sa tulong ng ating kagalang-galang Merlo, maayos po natin muli yung IRR natin kasi sinasabi po nila hindi daw medyo malinaw. Kaya siguro it's the time na ayusin po muli natin yung ginawa kong IRR before sa tulong ng kagalang-galang Merlo, Mr. Chair. Kaya ko naitanong, Mr. Chair, ay kami ay madami na pagkakataon na nag-conduct ng committee hearing, madami na rin ng pagkakataon na nakausap po natin ng Batilec at hindi ho sila tumitigil sa operation nila na mawala ho yung mga dangling wire, spaghetti wire. Kaya tinatanong ko, Sir Joel, kung ano yung mga particular na area o pa sa ganun mapunta ho ng Batilec. At padalo, Mr. Chair, ang engineering natin, sad to say, ay sa palagay ko ho ay medyo maliit ang magagawa nila kumpara sa magagawa ho ng Batilec, Mr. Chair. Dahil ho ang Batilec ho mismo, sila ho ang nagpapaupa, if I'm not mistaken, dito po sa mga poste o saan dito mga telecommunication ay nakaakladi yan. Kaya ho, ang nagiging problema nga ho, Mr. Chair, dati may mga namatay, may mga nasabitan, may mga aksidente. Kaya lang pagdating ho dito, Mr. Chair, ay nagtuturuan kung alin baga ho linya. Biro ko nga ho, bakit hindi natin lagyan ng bawat alambre ng color coding upang makita kung sinong kampanya ang dahilan. Dahil Mr. Chair, ang nakikita ko dito, siguro ay it's about time talaga ho na atin na ho siguro pakialma ng todo-todo at kung maaaring alam, problema nga lang natin, itong mga alambre, paano ang pag-rehabilitate nila, ano ang pwedeng gawin upang sa ganon, matrace natin or malaman kaninong alambre ang naging dahilan ng aksidente. Kaninong alambre
ang nagiging dahilan ng eyesore sa matahon ng sa publiko, Mr. Chair. Kaya siguro, Mr. Chair, tamang-tama, at siguro, we will revisit again the IRR as Councilor Joel mentioned, at kumari, taasan na natin ang penalty rin. At sa ganun ay makita natin pati na tayo naman ay talagang matagal na hong issue yan. At ang akin lang sinasabi, Mr. Chair, sana pag nagpatawag ho tayo ng committee hearing, ay umattend ho naman tayo upang sa ganun, Mr. Chair, ay pagdating ho dito sa deliberation, alam ho natin kung ano yung mga pwedeng solusyon. At isa pa, Mr. Chair, ako'y tulungan din ninyo na kung paano natin matitrace at mabibigyan ho ang Batilec or ang mga telecommunication company with na ang kanilang mga linya ay ma-identified na kanila. Dahil pare-parehong itim. Ang problema, pagka nagkaroon ng aksidente, yun nga ang sinasabi ko, sabi ng Batilec, tatawagan niya sa gayon, ay hindi naman maintindihan kung sinong kumpanya ang nalagot ang linya, Mr. Chair. Kaya siguro ho, thank you, Rizal Joel, at tayo magpapatawag diyan ng isang ayun nga po, Mr. Chair. Yan nga po ang aking sinasabi, kaya ho, yun pong aking nakaraang IRR, ito po ang magiging partisipasyon lamang po ng ating engineering ay to assess, kumbaga, kung saan nila nakikita, at sila din ho ang susulat sa mga telecom companies, at saka ang ating pong city planning. Yun nga po magiging problema. Hindi, ang Batilec nga ho, nahihirapang matrace kung sino yung may-ari ng linya. Ay how much more engineering na hindi naman sila concerned. Ay siguro ho, ganito. Katulad na sinabi ni Vice Mayor, siguro ganito. Pagka ang mga telecommunication company iyan nag-apply para sa engineering works, ay siguro dapat i-require ng engineering na ang kanilang ilagay na linya ay yung madaling mapagkilalanan. Siguro bago nila bigyan ng engineering permit or permit to proceed the operation, ay siguro dapat sinasabi nila na dapat magkaroon sila ng palatandaan or color coding para matrace agad natin. Maganda po, Mr. Chair, yung color coding, kaya lamang po ang ating kulang sa kulay. Ang pinupunto natin po sa oras na ito, Mr. Chair, ay yun pong paglilinis. Kaya nga ho sinasabi ko, ito po yung magiging joint operation para wala hong turuan ang mga telecom companies natin. Kapag may mga lugar na dilinisin, susulatan po lahat ng ating engineering, ng ating city planning, ang lahat ng telecom companies. At kung sino man ho hindi magpa-participate sa kanila, sa oras ho ng clearing, wala sila doon, ibig sabihin, doon po, bibigyan na po natin sila ng sanction, yung time na lamang po na hindi sila nagpa-participate. And after po, na ibinigay po natin na panahon na hindi ho nalinis yung lugar na yon, that's the time na ipe-penalize po natin uli sila ng per day. Ano po, Mr. Chair? Okay. And then, Mr. Chair, please give me a copy of the IR you mentioned. Dali lang, maraming salamat sa inyong mga inputs. May dagdag ko lang comment from the chair. Meron pong nag-reach out sa atin na third-party provider na sila po ay marami nang naayos na spaghetti wire sa iba't ibang city. So, ang gusto ko sana maimbitahan din sila kasi ang kita ko dito, matagal nang pinag-uusapan yung spaghetti wire. Aso ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin nare-resolba. Siguro kailangan din ng makita from a different perspective para mag-guide lahat ng engineering Batilec kung anong pwedeng gawin. So, kaya lang po ako nag-comment para maimbitahan nyo rin yung third party na yon sa committee hearing, baka sakaling makapakinig sila at maalalayan tayong lahat. Ibibigay ko po mamaya. Mr. Chairman, gusto ko lang ho rin idagdag kay Consial Joel Pua na madali ang ipatawag na ho ang Batilec, Digitel. Yung Digitel, yan ho yung PLDT na ngayon, yung Globe, at saka ho yan dito. Yan yung at saka Converge. 5 lang ho yan may spaghetti ngayon, wire dito ho sa atin. Saka ang cutbit naman ho, maganda ho ang pwesto ng cutbit. Yan ho, hindi pwedeng masabitan. So, yun hong Smart PLDT, Digital, isa na ho yan.
globe, dito, at itong Converge, at saka po itong Batilek. Yan ho, may mga MOA ho kasi ang mga yan. At tunay hong madami na hong buwis buhay ang nagwa, lalo ho din sa parteng aring Fiesta Mall, ilan na ho din ang nagbuwis buhay pa dahil sa sabit ng kuryente po ngayon. The Honorable One last comment. Macala is One last. recognized. Gusto ko lang malaman, dito ho ba tayo may local opisina ng NTC? Yung National Telecommunication Committee. Alam ko meron dati dito sa may outpost ng dito sa Luman City Hall. Meron ba tayo? Kailangan din maimbita? Wala ba? Provincial or... Kasi this is under the NTC, di ba, Mr. Chair? Kala ko lang meron. Siguro po, pwede rin po natin i-consider sa inyong proposal na maimbitahan din po ang NTC. Thank you, Papahanap Mr. Chair. na lang po natin ang detalye. Thank you, Mr. Chair. Bago tayo magpagpatuloy, nais kong i-acknowledge ang ating kapitan ng Barangay San Fernando, Kapitan Glenn Aranda. Magandang umaga. Floor Leader. Mr. Chairman, ang atin hong kasama konsihal, buhato sa Barangay Sabang, Atty. Gali Angeles. Thank you, Mr. Floor Leader. Ay sususugan ko lang po yung ating sa mga dangling wires na yan kasi meron pong insidente na nangyari nga dito sa Barangay Kinakapitan Osme, Panilaw, Labak, kung saan meron po na disgrasya ng motorista na sumabit sa dangling wire. Mangyari lang po na nagkaroon po ng hearing, ay pakiimbita na rin po ang kapitan ng barangay at saka po yung biktima ng dangling wire na yan dun po sa Barangay Anilaw, Labak. Ito po ay naging subject na rin natin dati at sana po ay mabigyan din ng pag-usapan din po ang pagkakaroon ng pagbibigay ng permiso sa ating local sa legal natin na makapagsampa ng mga karapatang demanda on behalf of the victims of this dangling wire ng mga providers. Thank you po. Maraming salamat. May we ask the Secretariat to note lahat po ng mga naidagdag na issues and topics para po sa committee hearing ng public utilities regarding dangling wires. Mr. Chairman, gagamit ako ng privilege speech. Gusto ko sanang buksan ngayong umaga, yun yung ating nakikita na sa news, sa vlogger at sa mga TV, yun yung mga ghost project. At itong ghost project na ito talagang pag nakalusot pa, ay talagang napakalaking himala ang ating bayan. Almost trillion na ho ang nangyayari at dito ho, hindi ho akalain ko sa Batangas pala meron din yan. At ito ho nangyari ho dito ho sa First District. At mismong na-intra po diyan ay district engineer na binibigyan ho yung congressman na Leandro Libiste ng pera. Kita-kita ho sa TV, nagkahablahan na nga ho kahapon. Kaya ako hubunok sa bagay na ito, dito sa Lungsod na Lipa, ito ay isang distrito, 6th District. So doon ho sa aming paggala ho at paghihikap ho ng ating Vice Mayor Mikey Murada sa mga barangay, nakita naman ho nating mapakaraming project ang atin hong district through Congressman Ralph Recto, Congresswoman Vilma Santos at ngayon nga ho Congressman Ryan Recto. So sa paghihikap po namin yan, ay nagkaroon ho ng idea ang ating Vice Mayor na dito sa mga susunod hong proyekto at ay buti ho, hindi tayo may dagat o may ilog na malalaki na katulad ho ng Bulacan at saka ho ng Balayan. Doon ho sa Balayan, nakita ho nyo nung kahapon, yun hong ipinabaong bakal para ho wall at yun hong bubuhusan ay dapat ho ay nakabaon pala 15 meters. Pero nung ipabunot ni Congressman Libiste, 4 meters ho yung kwan. So nawawalan daw ho doon sa 300 million, nawawalan ng almost 150 million ang gobyerno ho ng Pilipinas. At gusto ko tayo magsimula dito sa Lungsod ng Lipa sa pamamagitan ho ng isang idea
ng ating kagalang-galang Vice Mayor Mikey Murada na sana ho, ang sabi nga ni Vice Mayor, ay magkaroon ho tayo ng isang pamblangka sa lahat ng bagay, hindi lang ho DPWH. Nag-i-din ho dito yung tinatawag ho nating agriculture, yung farm to market road. Meron pa ho tayo dito na tinatawag yung mga United Nations, UNICEF, yung mga aid, kung ano-ano pa ho yan. Pero kadalasan ho yan through DPWH. Naisip po ng ating Vice Mayor na sa tamang oras pamaya, ipasa ho niya yung kanyang draft ordinance na ito naman ho'y requiring the DPWH magkaroon ho ng coordination ang implementasyon ng national government program project activity with the City of Lipa. Para ho tayo ay ano man ang mangyari, meron ho tayong responsibilidad sa tao dito sa mga buwis na ito at pwede rin ho naman natin questionin. Awa naman ho ng Diyos sa paghihikap ho natin at sa pagtatanong ho namin sa DPWH. Wala pa naman nangyayaring ghost project sa District 6. So hindi ho namin sakop yung ibang distrito pero ho District 6, napakaayos naman ho ng programa ng Department of Public Works and Highway. Kaya lang ho, ito ho'y naisipan ng Vice Mayor para mas sure na yun ho mga programa ng national government ay madala ho sa ating mga barangay ng swabe-swabe o tinatawag na may karapatan mag-check ang local government o mag-coordinate sila bago nilang gawin ng isang proyekto sa kadahilan ng mga tagalusod ng Lipa po ang makikinabang ho dito kung ang proyekto ay wala hong ghost dito ho sa ating lusod. So sa tamang oras ho, ay ma-refer ho sana ito sa committee ng good government at maipasa ho pamaya sa other matters, Mr. Chok. Bago ko po ito i-refer, comment lang po para po mas maliwanag ang explanation sa sinabi ni Consel Nilo. Ang ating pong gustong mangyari sa lungsod ng Lipa ay hindi po ito specifically for DPWH or any national government, pero sa lahat ng national government agencies na mag-a-apply ng o may gagawing infrastructure project or any project dito sa City of Lipa ay makikipag-coordinate at kukuha po ng tamang permits sa City of Lipa para po transparent at aware ang both city and the national LGU and the national government agency. Ito po ay nakita ko lang na ginawa rin sa ibang LGU. Kaya I think it is also right that we also adopt good practices from different LGUs dito po sa buong Pilipinas. So the matter brought up is referred to Committee on Good Government. Mr. Chair, point of information. Maganda ito gahoy may kinalaman po doon sa hawak ko hong proposed ordinance tungkol po sa ordinance adopting a framework of coordination for the implementation of national government project. Ito po yan. Yan po okay. yan. Mr. Chair, maganda ho ang medyo nabasa ko yung ilan hong section at tama lamang, we have the right to compel those national and provincial and private projects. Dapat ho alam talaga na local. Unang-una, dapat ho talaga tayo nakakaalam sa nangyayari sa ating bayan. Katulad din lang ho nung nangyari noon, bagamat local, yun hong pagbaha, nagiging dahilan. Katulad ho nitong malaki hong poste na dinala po ng Aboitiz. Hanggang ngayon, hindi pa ho, sabi ko, huwag sanang babagyo ng malakas. At pag bumagyo ng malakas, ay akin ho uling iko-compel sila. Akin ho uling silang babalikan. Mr. Chair, bakit ho, pwede ho sigurong isama na rin sa pag-aaral yung mga provincial government project. Bakit ho? Unang-una, basta lang ho itinatayo. Hindi ho natin nalalaman, basta lang nakatayo. Katulad ho, isa hong halimbawa, yun yung solar light na ipinatayo ng provincial. Ngayon ho, wala na hong ilaw. Ang mga poste, basta lang nakakakuha, nakaposte, ay medyo nagiging problema rin ho pagdating sa daloy ng trapiko. At isa pa rin ho, Mr. Chair, ito baga hong, yung highway, yung, anong tawag yan?
Yung, yung Calbarzon. Startol. Ayan gaho ay kumuha ng mga kaukulang permiso or mga dokumento mula ho sa mga o dito sa lungsod na Lipa. Ito baga ho, bago sila na-construct, bago nila inayos uli ngayon, ito gaho kaya ay may mga permit from the city government. Or ito bagay, it is under the law, pwede silang ating kondinahin. Siguro, Mr. Chair, atin na rin nung isama mga bagay yung yan upang sa ganun, palawakin ho natin ang gray area ng ordinansang ito. Upang sa ganun, isa na lamang po kung mamarapatin ho ng proponent. Oo naman po, yan naman po ay draft at open sa lahat ng pwedeng idagdag na mas makakaganda para sa ordinansa. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat din, kagalang-galang na Merlo Silva. Floor Leader? So, Mr. Chairman, dadako na ho tayo sa reading of the minutes of the preceding session and approval. The minutes of August 11, please consider as approved the minutes and suspended the reading of the minutes. Okay, there's a motion to dispense the reading of the minutes and approve the minutes of August 11, 2025 regular session. Any second? Duly seconded by Honorable Lina, Luansing, and Silva. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Kagalang-galang na Mike Lina. Morning, Mr. Chair. I move that we dispense the reading of a committee report on housing 2025-009 from letters A to P. And the same be approved for a second reading, Mr. Chair. There's a motion to approve committee report number Housing 2025-009 from letter A to letter P for second reading. Any second? Seconded by Honorable Umali and Silva. Any objection? Hearing none, the motion is approved on second reading. Likewise, Mr. Chair, I move that we dispense the reading of committee report on housing 2025-010 from letters A to F. And the same be approved for second reading, Mr. Chair. There's a motion to approve committee report on housing 2025-010 or 010 from letters A to M for second reading. Any second? Any second? Seconded by Honorable Silva and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Honorable Merlo Silva, ikaw ay kinikilala? Mr. Chair, as a committee chairman of Committee on Finance, I would like to move for the adoption of a committee report number 2025-001 of Committee on Finance for second reading. There's a motion to adopt Committee Report on Finance 2025-001 for second reading. Any second? Seconded by Honorable Katipon, Umali, and Luansing. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Comment lang. Committee Report on Finance 001. Isa pa lang ang nai-hearing mo, 001 pa lang. Isa ho dumating. Okay. Honorable Mikey Umali. Good morning, Mr. Chair, sa aking mga kasama at sa ating mga bisita. I move to dispense the reading of Committee Report on Public Works 2025-001 regarding privileged speech of Honorable Aris Macala, reading the letter
of residents of 105 Villa Santo Niño City Park Subdivision complaining on the foul odor from stagnant water and requesting for assistance to address the said problem, and move for the approval of the same since it's for the information of the August body, Mr. Chair. Okay. Thank you. Any second to the motion of Honorable Umali? Seconded by Honorable Katipon and Manalo and Luansing. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. At the same, Mr. Chair, I would like to move to dispense the reading of the committee report on Public Works 2025-002 regarding the privileged speech of Honorable Angela Tonet Bautista. Tama, no? Recommending the regular monitoring and maintenance of construction of drainage system, be it on public roads or private developments, to address the problem on flooding, particularly at Purok 8, Barangay Pangao, and for the approval of the same since it is for information of the August body. Tama gayon. May we know kung ano po yung naging outcome ng ating committee hearing para mas clear lang, ano? 8, ang naging... sige. Kasi nga yung report mo. Yan lang. Yung findings. Okay, the findings referred to committee. Ang naging solution po natin dito, Mr. Chair, ay babasahin ko na lang. Was the privilege the committee conducted the committee hearing on August 20, 2025. During the hearing, Ms. Lotlot Bangkat shared their unfortunate experience during heavy rains and typhoon that flooded their areas in Purok 8. According to her, one of the reasons is the blocked shallow canal, and suggested the declogging be made to cater more water that will lessen volume of floods in the area. Kagawad Felix Lingao also shared that the natural flow of flood waters is impeded due to backfiling and or obstruction placed within in the concerned drainage path. He also mentioned their planned drainage system that will cross along 2 private lots. Finally, Engineer Alex Malaluan of City Engineering Office, after a short exchange of facts, is amenable to submit inspection report and proposed waste plan to have an improved drainage system. This committee asked City Engineering Office with the barangay officials to inspect the area and to incorporate the improvement of drainage system in the preparation of budget for 2026, Mr. Chair. The inspection was conducted noong Friday, August 22, 2025. So niresolve na agad na inaksyonan na Yes agad na po, engineering. Mr. Chair. Hindi natin kailangan gumawa ng resolusyon. Wala po. Opo. It's for Okay, the maraming information salamat. only po, Mr. So thank you, Consel, for reporting. Meron pa po akong verbal, Mr. Chair. Go ahead, please proceed. This verbal report of the Committee on Public Works is regarding the letter of Honorable Mayor Eric B. Africa endorsing the letter of Honorable Rosario Iricon, Barangay Chairman of Dagatan, requesting for permission to construct overhang of 2 meters on both sides of proposed multipurpose building, which will be constructed 4.7 meters above the ground in their barangay. Referred to this committee was request of the Barangay Captain, Honorable Rosario Iricon, for the passage of the resolution authorizing the construction of 4.7 meters above the ground of 2 meters overhang on both sides of Barangay Dagatan proposed multipurpose building. A committee hearing was conducted on July 31, 2025 and August 13, 2025. During the committee hearing, Barangay Captain Ricon stated that the primary purpose of the overhang is provided a comfortable seat space to ensure safety and to maintain cleanliness. He further stated that they will ensure that the construction will not obstruct pedestrian pathways or cause inconvenience to households nearby. The City Engineering, Engineer Ireneo Adaya, certified that upon their evaluation and inspection, they found that the planned construction of an overhang extending 2 meters on both sides of the proposed multipurpose building at Barangay Dagatan is in contrast with Section 1003 of the National Building Code of the Philippines,
As is, it exceeds the maximum allowable limit regardless of the street width. The City Engineering Office recommended to our committee to deny the request as it does not conform to the allowable projection limits under the said law. It further certified that since it's a project of DPWH, it is best to be left at their discretion whether to proceed with the planned overhang or rectification of plans, being the implementing agencies of this project and other public works in accordance with the national development laws. This is also for the information of the August body, Mr. Okay, Chair. thank you for the report, Councilor Mikey Umali. I would like to request also, Mr. Chair, for the Secretary of Sangguniang Panlunsod to inform the Office of the City Mayor and the Sangguniang Barangay ng Barangay Dagartan regarding this matter. Okay, thank you very much. Thank you po. May we respectfully request the Secretariat to send a copy to the Mayor's office. Mr. Floor Leader? Unfinished business po? Wala po. Business for today, Mr. Chairman. Business for the day, please proceed, Madam Secretary. Business for the day, number 1, letter of the Secretary to the Sangguniang Panlungsod forwarding the draft ordinance of the City Vice Mayor, Honorable Michael Gerard T. Morada, entitled An Ordinance Encouraging the Utilization of Vacant Lots and Idle Lands in the City of Lipa for production of basic food crops by facilitating partnership between and among landowners, the City Government of Lipa, and private individual organizations, granting incentives thereof, and appropriating funds for the purpose and for other purposes. Before I refer, ito po ay pakikipagtulungan ng City Mayor's Office, tayo po at ng Agri Office. Ito po ay patungkol sa mga idle lands o yung mga lupa na agriculture na walang laman ay matutulungan ang ating mga farmers na mataniman. So ito po ay nire-refer natin sa Komitiba ng Agriculture at Committee on Ways and Means para mabigyan din ng discount yung mga may-ari ng lupa na idle at gagamitin ng ating mga farmers. Lead committee will be Committee on Agriculture. Number 2, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to enter into and sign a memorandum of agreement with the Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority regarding the development and implementation of support programs and projects for the welfare of overseas Filipino workers and their families. Refer to the Committee on Migrant Workers and Technical and Vocational Skills. Lead committee will be Migrant Workers. Number 3, letter of the City Mayor requesting for the augmentation of the total amount of 235,000 pesos for the issue of insufficient fund for longevity pay, loyalty pay of the City Mayor's Office to be taken from other bonuses and allowances / mid-year bonus of the same office. Refer to the Committee on Appropriations. Number 4, letter of the City Mayor requesting for an ordinance adopting the localized farm-to-market road network plan of the City of Lipa. Refer to the Committee on Agriculture. Number 5, letter of the City Mayor requesting for an ordinance encouraging the utilization of vacant lots and idle lands in the City of Lipa for production of basic food crops by facilitating partnership between and among landowners, the City Government of Lipa, and private individuals / organizations, granting incentives thereof and appropriating funds for the purpose and for other purposes. Sige. Mr. Chair, ano hong pagkakaiba ng item number 5 sa item number 1? May I ask the Secretariat to please Mr. explain? Chair, yung number 5 po, galing po siya sa City Mayor po, and iba po yung version po nila. Bukod po dun sa... Pareho lang naman. Kaya nga pakikipagtulungan, Isa binanggit ko opo. na kanina. Ah, So, yun ibig din sabihin naman. nagkasabay lamang. Collaboration. Okay. Salamat. Refer to Committee on Agriculture. Number 6, letter of the City Administrator forwarding the letter of EHM Realty and Development Corporation requesting an amendment of the area stated in Special Ordinance number 215-2025
reclassifying a 15.451 square meter portion of property at Barangay Sabang, Lipa City. The proponent asks that the commercial component be adjusted from 2,072 square meters to 2,243.36 square meters to align the final land use plan for their project. Okay, refer to Committee on Land Use. Number 7 to number 19, reclassification requests from various owners, namely Ms. Maria Teresa Quilonia, property located at Barangay Balintawak; Mr. Manolito Templo, located at Barangay Duhatan; Mr. Ariel Sandoval, located at Barangay Duhatan; Ms. Carmela Makasaet, located at Barangay Sais; Ms. Epifania Magsino, located at Barangay Bolbok; Mr. Nomer Elias, located at Barangay Kayumanggi; Ms. Ariane Faye Makasaet, located at Barangay Mabini; Ms. Nora Olave, located at Barangay Santo Niño. Number 15, special use permit, located at Barangay Santo Niño. Number 16, reclassification of Mr. Roland T. Katibog, located at Barangay Pagulingin West. Number 17, special use permit for the proposed Katibog Poultry Farm of Mr. Roland T. Katibog, located at Barangay Pagulingin West. Number 18, reclassification request of Mr. Serafio Libera, located at Barangay Pagulingin West. Number 19, request for special use permit for the proposed Katibog Poultry Farm of Mr. Serafio Libera, located at Barangay Pagulingin West. Business for the day, items number 7 to 19, all refer to the Committee on Land Use. Number 20, supplemental budget number 1 for budget year 2025 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Halang in the amount of 940,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 21, request for accreditation of Akapin Batangan Inc. with office address at PSWDO Building, God Sectoral Office, Capital Site, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Refer to the Committee on Accreditation. Number 22, request for accreditation of Crime Watch Force with office address at Barangay Rizal, Lipa City. Refer to the Committee on Accreditation. Resolutions and ordinances for third and final reading. Honorable Mike Lina. Mr. Chair, I move that for the passage of an ordinance for the following matters. Number 1, reclassification request from residential use to agricultural use of Mr. Eric Manalo of the 669 square meters located at Barangay Tangob, Lipa City. Reclassification request from agricultural use into commercial use of Mr. Edel Purificacion Castro et al. Of 500 square meters located at Barangay Inisluban. Reclassification request from agricultural use into residential use of Mr. Ron Vincent Kagimbal of 1,500 square meters located at Barangay Halang. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Danilo Basilan of 290 square meters located at Barangay Bugtong Napulo. Reclassification request from residential use into commercial use of Miss Janet Parol of 429 square meters located at Barangay Sico. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Rap Mulin Montales of 256 square meters located at Barangay Antipolo del Norte. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Angelo Paran of 350 square meters located at Barangay Ludlod. Reclassification request from agricultural use into commercial use of spouses Arnold and Elizabeth Boa located at of the 250 square meters located at Barangay Mabini. Reclassification request from residential use into commercial use of Miss Arlene Concepcion located at Barangay 9A of the 87 square meters. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Rodante Hernandez of 277 square meters located at Barangay Sabang.
Reclassification request from residential to commercial use of Mr. Edmundo Reyes of the 470 square meters located at Barangay G's. Reclassification request from residential to commercial use of Ms. Marta Hilda Mendoza of the 444 square meters located at Barangay Pinagkawitan. Reclassification request from residential use to commercial use of Ms. Carmela Makasait of the 300 square meters located at Barangay Dagatan. Reclassification request from agricultural to commercial use of Ms. Rupina Di Makulangan of the 180 square meters located at Barangay Tambo. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Benigno Sipilio of the 170 square meters located at Barangay Pangaw. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mrs. Josephine Aranda of the 250 square meters located at Barangay Pangaw. Reclassification request from agricultural use into commercial use of Mrs. Rosario Delfino of 200 square meters located at Barangay Marawoy. Reclassification request from agricultural use into commercial use of Mr. Jimmy Macaraig of 500 square meters located at Barangay Banay-Banay. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Charles Solano of 530 square meters located at Barangay Sabang. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Edward Philip Garcia of 204 square meters located at Barangay Sabang. Reclassification request from agricultural use into residential use of Mrs. Priscilla Gonzalez of 60 square meters located at Barangay Marawoy. At reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Benito Monte Alto of 183 square meters located at Barangay Plaridel. Reclassification request from residential use into commercial use of Mr. Rogelio Dalisay of 250 square meters located at Barangay Sais. Reclassification request from agricultural use into residential use of Mr. Wilbert Guerson of 500 square meters located at Barangay Mabini. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Emmanuel Mosca of the 250 square meters located at Barangay Bulbok. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mrs. Alice Malieta Cuenco of the 700 square meters located at Barangay Sabang. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Joel Lim of the 250 square meters located at Barangay Kayumanggi. Reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Irene Faye Makasait of the 267 square meters located at Barangay Mabini. And lastly, reclassification request from residential use and to commercial use of Ms. Marita Serrano of the 598 square meters located at Barangay Bugtong Napulo. I move that for the approval for third and final reading of all the matters said. Mr. Chair. There's a motion to approve on third and final reading all matters mentioned by the chairman of the Committee on Land Use. These are reclassification requests that were already approved on second reading, approved for on third and final reading. Any second? Seconded by Honorable, jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Makala, Luwansing, Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Mr. Presiding Officer. Honorable Silva. Mr. Chair, I move for the Mr. Chair, with regard to the Committee on Finance regarding the supplemental budget of Barangay San Celestino, I move for the passage of a resolution concurring with the approved supplemental budget number 1 for budget year 2025 of Barangay San Celestino, Lipa City in the amount of 257,611 pesos
for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Lina, Makala, Umali. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Other matters, Mr. Chairman. Other matters? Other matters, ito ho yung ordinansa hong ninyo nung nakaraang term, yun hong 2022 to 2025. Isa hong ordinansa na ipinasak ho ni Konsyal Bureau Report about sa mga illegal parking. So kami ho ay nagkaroon ng 3 public hearing tungkol ho dito. At doon sa 3 public hearing ay talaga hong lumalabas doon sa mga issue ng driver at saka ho ng public. Ayun ho mga naghambalang na mga sasakyan. So akin hong ginawa, nag-experimental ho kami ng 2 linggo para ho dito. At nagkaroon ho ng nagkaroon ho kami ng amiyandahan ho ang batas ni Konsyal Abior nung nakaraan at idagdag ho ang mga no parking on the right side going to Liba. Kung ma-imagine ho ninyo ito, ay ito ay napakabigat na committee nga talaga, committee ng traffic, bukod ho sa text, bukod ang mura ho sa text, bukod ang takot, bukod ho lahat, ay ang nangyari ho sa akin na wala naman akong takot. Pag ito nailusot ko at matraffic pa rin, magre-resign na ako sa committee ito sa tunay ho. At ibibigay ko ito kay Konsyal Makala. So please consider this as urgent, the amendment of ordinance number 2024. Ordinance number 4, please consider as urgent, Mr. Chairman. This is unfinished business na panong Baka pwede pong pakibasa para ang babasahin ko ho. Bago natin i-recognize si Honorable Makala na may On tanong. July 29 at saka ho itong August 3 linggo, nagkaroon ho ng proactive measure to address the worsening traffic congestion in the city of Lipa. The committee recommend the implementation of the following traffic rules and regulation. Hindi ko ho pala ito pwedeng gawing resolution. Dapat daw ho ito yung batas. So para ho maging batas, dapat kasundoon ho namin ang staff na amendahan na lang yung ordinansa ni Konsyal Abior. Isingit ito. Lahat ho ng vehicles from Chaong, San Juan, Padre Garcia, Rosario, and Taisial, ay hindi ho sila papasok dito sa Pitores going public market. Then Mabini going to TM Calao, going to Siumart. Sila ho lahat ay doon sa General Luna papasok at doon din ho sila lalabas, vice versa. Ang public utility ho ng barangay, ng biyaheng Kalamba-Tanawan, ay doon ho sila papasok sa J. Katigbak Street, yun ho dating Holy Infant, diretso sila ng PB Malabanan Street at sila ho ay babalik na huli doon sa TM Calao papuntang Tanawan. Ano ho bakit ho yung ganon? So sa experiment ho namin, pag lumabas ho sila doon sa Mabini going TM Calao, lalabas ho na si Recto, ginagawa ho nilang terminal yung between ng Mabini at saka ho ng Recto, yung TM Calao na yon. So na-recommenda ho ng committee at ng mga tao na audience dito yung 2 bagay na yon. Ginawa ho namin ng 2 weeks, epektibo ho. Dati ho nagtatraffic at diyan ng mga siguro 30 to 40 minutes, ngayon 29 minutes na lang ho. Naka-minus ka ng 6 minutes. So doon ho sa galing naman sa lahat ng barangay, napupunta ho sa lungsod ng Lipa o sa public market. Ang pag-uusapan ho natin sa center of the end is the public market. Kung galing kang Antipolo del Sur, mula ho doon sa barangay hall ng Antipolo del Sur at aalisan mo ng parking yung right side, pwede ho mag-flow yung 2 sasakyan papunta hanggang doon ho sa may Carmel o hanggang ho doon sa may Pitores Street corner ng Manalo Street. Kung galing ka sa Sampaguita, ito ho pinakamabigat itong Sampaguita, Bulbok, sa Sebastian na ito sa umaga, subukan ho nyo kayo dumaan dito. Pag may nakaparata hong tricycle sa right side going to Lipa, yun hong 2 sasakyan na nagsasabay,
Mag-i-stop po yung nasa right side para ipasok dyan going to left side kasi may nakaparada lang isang tricycle. Same pa rin ho sa Dudlod, via MK Lina to Public Market. Pinuslaban via General Luna to Public Market. From Tambo, via Mataas na Lupa, Bimurada to Public Market. From Balintawak, via TM Calao, kung may magpaparada ho dyan sa right side, sasabit na ho yung going to Mabini Academy. From Pilaygo Street via General Luna to Public Market. From Tibig, San Carlos to Shakey's. Kung paparadaan ho rin natin yung kanan, wala ho mangyayari. So, inirekomenda ho ng komitiba na magkaroon ho tayo ng no parking dito sa mga na-mention kong area. At yun ho clamping, na dati ho ang ating penalty ay 2,000 pesos, ay gagawin na ho nating 5,000 pesos. Yun hong counterflow, yung halimbawa, dalawang way lang, nakita niya bakante, bigla naka-overtake sa kaliwa para salubungin yung kasalubong. Ang counterflow, from 500 pesos to 5,000 pesos. Ako ho may gawa nito, wala hong iba. Ang no parking penalty, from 500 pesos to 3,000 pesos. So, ito hong mga bagay na ito ay bulsod ho. Hindi na ho natin alam kung anong gagawing dahilan, kung anong gagawin natin para maibsan. Hindi ko ho sinabi din na mawala ang traffic. Mabawasan man lang ho ang traffic at ang Sangguniang Panlunsod ay umaksyon. At may isa pa hong parating, ang public utilities, ang number coding. So kung ito yung magsasama-sama at magkakaroon ho ito ng approval, baka luluag naman ho ang traffic sa Lungsod Dalipla. So akin ho sanang iminumungkahi, ito ho pwede nating buksan sa isang debate kung kayo ho ay makipagdebate, willing ho ako sumagot. Ito po si Honorable Aris Macala. Consul Macala, please in English. Okay, I'll do it in English. Anyway, yung bang kopya nito at kopya mo pareho? Baka naman. Nasaan yung kopya ko? Wala ako kasi iba kasi ang nasaan yung isa? Ay wala kaming kopya. How can we arihong isa, arihong kay Consul Merlo Silva, arihong ipapublic hearing pa. Ito ho akin, ito ho'y karagdagan ng no parking. Ito ho akin itong ina-amenda ho'y pag no parking lang at saka penalty ho. Wala ho itong ibang... Bago po natin i-recognize muli si Honorable Aris Macala, ito pong lahat ng sinabi ni Konsehal Nilo Katipon ay dumaan po sa hearing. Hindi po niya to naisipan lamang at binanggit ngayong araw na ito. Nagkaroon po ng consultation kasamang iba't ibang sektor. Kaya, Honorable Aris Macala, ikaw ay kinikilala? Aral ako ng aral. Iba pala naman yung pinag-aaralan ko. It's the first time na ngayon kami nabigyan ng kopya. Kaya medyo aaralin ko muna ito. Baka si Mr. Chair, baka mas may iba pa bago ko. Next na lang ako, Mr. Chair. Kasi ngayon ako nakakuha Iba pala yung aking... pinepeke ako ni Parang Nilo Okay. Mr. Chair, may I, while... Councilor Macala studying the proposed draft committee report of Kagawad Katipon. May tatanong lang ako, Mr. Chair. Kasi ako'y una ho I'd like to give a credit to Honorable Katipon dahil alam niya, medyo maselan ho lagi pagka pag-uusap ay pagbabago sa Lungsod Dalipa. At ako'y mahanga ho at may lakas ho ng loob. Sana lahat tayo katulad ho ni Consul Katipon na may lakas ang loob na baguhin ang kalakaran, baguhin ang mga bagay na alam nating nakakapagdulot po ng hindi maganda sa Lungsod Dalipa. So, we are going to find solution for our traffic congestion. But my question is this. All vehicles from Chaong, San Juan, ano ho ang ibig sabihin dito na lahat ng bihikulo
Yung gahon tricycle, we consider is Hindi a ha, ito yung vehicle. public utilities passenger jeep lang po ito. Medyo may nagkaroon nga ako ng konting Yun. kwan. Diba? Public utility vehicle. Yun, oho. Oh. Dahil Apa. maganda ho yung malinaw. Tama po Dahil yun, tama. Pag Tama. all vehicles, ay, pati yung, baka ho pati tricycle. Public Hulihin na utility huli. vehicle. Yun. Tama. So, babaguhin ho natin yon. Instead of putting vehicles only, just say PUB. So, doon lamang. PUG, Ang second do, no right side, PUB, PUJ. Public utility jeep, public utility PUJ. vehicles. PUB. Public No right side utility parking jeep. on the following. May sinabi ho siya. Ito bagahong ordinansang ito ay pang umaga lang o pang gabi. Hindi ho, ito ho'y hanggang gabi. Nasaan yung nga ho ang opsyon ng kwan? Pwede ho naman itong... What is the idea? Dahil kasi, Ang idea ko po dito, 24 oras. yun. Dapat ho ito, mula umaga hanggang gabi. Dahil ho, Mr. Chair, tama ho. Ang purpose of widening ay anong nangyayari ho, binibigyan natin ng sariling paradahan ang atin ng mga kababayan na along the road, Mr. Chair. Kaya tama ho siguro na dapat ho ay kasama yung gabi. Ano ho? At ito ga ibig sabihin ho, ay right side lamang, ay yung left side, di ibig sabihin, pwedeng pagparkingan. Ito ho kasing traffic scheme. Ito ang traffic scheme. Ito ho'y bayan-bayan. Wala ho itong national law. Na kung may national law, yung no parking both sides sa DILG, yung kung tawagin ay road clearing. Pero sa kadahilan ng hindi naman ho talaga, wala naman nakakasunod niya, meski Metro Manila. So, ang naisip po namin, kasama ho mga taong nagkinusulta, ay magkaroon ho ng one-side parking. Bibigyan ko ho kayo ng isang example. Halimbawa, gotohan sa barangay sa Antipolo del Norte. Gusto ho nyo maggoto, pero bawal ho kayo pumarada sa right side ng going to public market. So, ang tendency mo ngayon, lilipat ka doon sa kabila. Ang flow kasi natin, ang nakikita ko ho dito, lahat ng papasok ng lipa ang matraffic. Nagtatraffic lang ho kami doon sa Antipolo pag may libing sa sementeryo. Pero pag wala, napakaluwag ho yung going out ng public market ng lipa. Pero yung going in, yun ho ang malaking problema namin. So, in-experimento ho namin yan ng 2 linggo. Yun nga ho. Dati mong 35 minutes, ngayon ay 29, 28 minutes na lang. Dahil lang yun doon sa school ng Antipolo del Norte na nakaharang yung mga cone at pagtawid naman ng bata. Kadalasan ho ang tradisyon pa natin, may barangay police ang harapan ng school, may tatawid na isang bata, itatraffic parehong both side, isang bata lang ang ang tatawid. So, sa pamamagitan ho ng chairman din na committee ng peace and order, ipabibriefing ho natin ang mga barangay police na i-guide, ipunin muna sa isang side ng mga bata, tapos pag marami na, saka itawid. Hindi yung pagkakakuha ng isang bata, itatawid, ay ang flow ng traffic ay talaga hong may problema ho. Yun po. Mr. Chair, gusto ko lang itanong, ibig ko sabihin, no right side parking, pwede ho sa kaliwa. Akala ko bawal mangaliwa. Pwede pala mangaliwa. Yun ho naman, ito ho ay local ordinance. Wala ho itong masasakop na ibang bayan. Masasakop Hindi, ang tanong ho, pwede ho sa kaliwa. Pwede ho sa kaliwa. Yun. Sabihin no, basta kanan lamang. Doon ka ho sa kanan. Halimbawa, galing Antipolo, di dapat ay bawal sa kanan. Ano po? Sa kaliwa. Di ang ibig kong sabihin, pag ikaw magogoto ka, bibilanggit na magogoto. Wow. Di galing ka ng pinagkawitan. Gusto mo maggoto, instead na doon ka magpa-park, di wala nang pagpalagay na sa karsada ka na, yung parking space ng gotohan siguro puno na, instead na doon ka sa kanan, bawal ang kanan, kakaliwa ka. Ibig sabihin, magka-counterflow ka para lamang makaparada ka sa kaliwa. Wala hong counterflow, just cross the road. Hindi ibig sabihin. Once na nag-yung counterflow yun okay, eh. Lagay na ho natin sa parol. Hindi ko mas mukha hong magiging delikado sa atin ng mga motorista.
lahat naman ho na aksidente, hindi naman ho yan alam ng motorista at hindi alam ho yan ng tao Opo. maaksidente. Ang ibig sabihin, Pero yan ho, parang, ang gusto natin siguro, maayos ang trapiko na walang ganong mangyayaring aksidente. Ibig sabihin, mas safe sila kung hindi na sila cross the line. At cross the lane. Mas, instead na, hanap na lang sila para on the right side, ang gagawin mo, hahanap ka pa on the left side, lalo siguro magkaka-traffic dahil magiging dalawa ang magiging sanhi ng trapiko. Una, yung mga pupunta sa kanan going diretso. At yung papunta ng pinagkawitan na diretso, dalawa pa. Instead na narito ka sa kanan, tatabi ka lang ng kaunti. That's an idea, Mr. Chair. Pero yun ho, ito ay in-experimenta ho namin ng 2 linggo. Nagkiklik naman ho, katulad doon sa barangay. Yun nga, nag-example ko yung, ako na ho mismo, pumarada ako sa harap ng barangay Gotohan, sa kanan, nagawing lipa. Nag-aalala ko, madadali ako ng 5,000 pesos pag naipasa ordinansa ito. So, ang tendency ko, maghanap ako sa kaliwa. Opo, ang nga po, Mr. Chair, Ito yung kakaibang ordinansa ito. Yes, ito yes, yung Mr. special Chair. ko sa I do lupa. believe to the sincerity of the Chair. Ngayon, ang kanyala natin, inilalagay lalo natin sa delikado. Baka instead, Mr. Chair, just only a proposal, baka instead na no right side, ay siguro no left side. Bawal ang mga liwa dahil mahirap ang nangangaliwa. Ang akin hong nakikita ho dito, kung ito hong aming eksperimentong ito ay naging positibo ho sa tao, lumuwag ho na kaunti ang traffic, ay gusto ho namin itong ipustro na maging ordinansa. Sige po. Ngayon ito naman ho, kung sakali ang glamour uli ng tao in the future ay mali uli. Amyenta doon ulit namin ordinansa, maglalagay ho kami ng flyover. Ang akin ng Mr. Chair, ang akin tingin nga ho ay medyo magiging prone lalo sa aksidente pagka yung left side natin papayagan. Wala pa naman pero, ho. tingnan nyo, one way, magkukross ka pa, dalawang traffic, padalawa, delikado pa. Just only an observation, Mr. Chair. Ngayon, if ever na hindi ho amenable ang chair at sa pag-aaral, siguro, let's give this amendment ordinance a chance na implement. Kaya lang, Mr. Chair, nandoon ho ang akin ng pag-aalaala. At sana, baka naman ho yung mga nag-obserba nito, hindi ho nakita, yun ho ito. Baka ho po pwede na tingnan ho uli. Or siguro, atin nung ipasa, pero bigyan natin ng isang linggo rin, na makita natin kung alin ho ang mas maganda. Tama ho. Yung ikaw ay Tama. mangangaliwa or ikaw ay manganganan. Sir Chair. Tama ho yung kay Kusel Merla. Ito naman ho ay subject ho ng amendment ulit. Pero hindi lang ho natin pwede raw gawin tong resolution kasi may citation ticket tayo, may mga batas trapikong mga ticket na pang-ordinansa po lahat talaga. Okay, Honorable Mac Luwansing. Mr. Chair, magandang umaga po sa ating lahat at nakakatuwa naman po na ang buong sanggunian ay tutulong-tulong para mabawasan ang traffic dito po sa ating lungsod. Nais ko lang po, Mr. Chair, ang aking itanong sa ating pong kagalang-galang majority floor leader regarding po sa all vehicles. Ito po ba ay kasama ang mga e-bike? Kasama na ho lahat yan. Kasi dahil doon sa ginawa nila, may mga e-bike penalty rin ho doon sa ordinansa ni na Consel Merlot, lahat ho ng sanggunian nung yung nakaraang administrasyon, may mga e-bike din po sila diyan, may mga penalty. Ito naman yung idea ito, ay di halimbawa, sabi nga ni Consel Merlot, in 1 week, medyo nagkaroon tayo ng problema, ay di, i-amyendahan na ulit. Ang importante ho lahat tayo sumusubok ng pamamaraan. Baka naman ho sakaling matutumbukan ho natin yung pamara. Kasi ang amin lang naman ho sinasabi dito, pag ikaw ay galing sa inyong lugar, halimbawa, JB Luntok, galing kang JB Luntok, papunta ka ng Pure Gold,
may makikita ka ngayon nakaparking sa kanan. Anong tendency mo ngayon noon? Yung two-way ngayon, mahaharang yung isa kasi may nakaparking. Ngayon kung siya doon sa pumarking sa kaliwa, wala siyang mahaharang na flow ng kwan. Kundi yung isa naman, hindi yung sisingit. Ang kwan dito, yung sumingit ka from kanan, papasok ka sa way, ng tunay na yung regular na way. Yun yun ang nakikita po namin dito. So, lahat ito ng kanan na nakaparking, na going to public market, ganun lang ho kasimple. Bawal ho. Doon ka sa kaliwa, kung gusto mo, doon ka sa kaliwa sumiksik, doon sa kasalubong. At noong isang araw naman ho, yun naman ho nangyari sa amin sa Antipolo, ay talagang putol ho ang katawan noon. Mr. Chair, ang pinaka-concern ko po lang is regarding po sa ating po mga e-bike na nagta-travel along the main roads po natin, yung mga busy road po natin. Kasi po, I don't know the numbers pero madalas ko naririnig at madalas ko rin naaabutan ang mga na-aksidente ay mga e-bikes po. So, kung siguro, ako ho, personal yung tatanungin, bawal ho yan. Ilagay lang ho natin, bawal yan sa SEMREC to, hindi na makakaibaw. Yes po, Mr. Chair. Wala na mas maganda, yan. Isama rin po sa pag-aaral din po natin na ma-consider po mga e-bikes ay kung sakali, pwede ho natin, meron silang pwedeng daanan lamang ho. Wag lang po sa mga main road at lalo po sa mga busy road. Okay. Kung maaari po. Apo, pwede po yun. Salamat po, Mr. Chair. Apo. Okay, maraming salamat. Yung mga e-bike daw, sa in the future, ay baka pwedeng papag-aralan. Last. Honorable Aris Macala. Okay, talagang lahat tayo ginagawa ni Consiel Nilo at Consiel Merlo at buong sanggunian para po maibisa ng ang trapiko dito sa lungsod ng Lipat. Ito naman sa ikagiginhawa natin lahat. I have a question dito lang dun sa nakalagay ditong sa letter A doon sa penalties. Kasi nakalagay dito ang clamping, the passage of an ordinance amending Ordinance 4 Series of 2024 by increasing the penalties as follows. Number 1, clamping from 2,000 to 5,000. Papanuho natin madidetermine kung 2,000 siya, 3,000, 4,000 o 5,000. Why not? Isa na lang. Dapat isa lang ho yan. Hindi, from 2,000 to 5,000. Okay po. 2,000 ho sa kayo. Yung ginawa nyo yung 2,000 ang penalty, ginagawa ho natin 5,000. No. Sorry. Mali. At saka bago Comment lang. Ang tagal mong pinag-aralan yung kanina. Malabo na mata ko. From 2,000, hindi ho ba masyado namang napakalaki nito? Baka kawaawa na ho kasi makalat. Tayo lang naman sa natulog. Ako nga from plakala ko. Nung ikaw ay pumunta na Cebu, hindi ka makapag-vape, hindi ka makapagkuha dahil 10,000 ang penalty ng no smoking. Dito naman, ay, hindi, yun naman, paparada ko din kaibigan ko si Aris Macala. Mga ngayon, sagutin ni Aris Macala, 5,000 kung gano'n kasakit. Masakit talaga. Doon ba sa ibang bayan, ganito rin kalaki ang mga wala po. Wag ho ninyo ikumpara ang pinakamakisig na bayad ng lipas sa pangungunan ni Aris Macala. Ay, sige, ganito na lang. Bago ito kuhan, ay gusto ko sana, ay i-remind ng tao. Kailangan alam. Kasi tama ho, si Atty. Gali ho, may amendment pamaya. Unang-una yung counterflow. May publish kung ito, may social media. Gagamitin ho lahat natin ang mga notices. And even tarpaulin. Opo, lalagyan ho. Gusto nyo, ilagyan nyo. From 2,000, ini-increase sa 5,000, author by Aris Macala. Gusto po, ayaw. Hindi ako. Ako nga na-question, kayo nga nagkuhan. Pero, sobrang taas nito. Ang tanongin natin ang kagalang-galang ng Mer Silva tungkol ho. Ito ba sa kay Merlo? Isa pa. No parking. Mr. Chair, ito naman siguro ang atin dapat malaman sa kagalang-galang Nilo Katipon. Kailan din ito i-implement? Para sa ganon, yun question ni Consiel Macala ay masagot ho na ang tao ay hindi ho mabigla. Ang penalty kailan ho kaya ang right implementation? October 1 po ang implementation po. So, we have a 1 month for
information dissemination. dissemination. Hindi ho, medyo maikli yung 1 month. November 1 ho, kung gusto niyo. Pero ito ho ang nangyayari ito yung ginagawa na ngayon ng TMD. Yung pera penalty, yun yung right side parking ginagawa na pa. It is under the pero yun yung penalty, wala pa. Pero when it comes to the penalty and the proposed amendment na yung sa mga penalties, lagyan ho natin siguro ng timetable. Timetable pa. O pa sa ganon, magkaroon pwede din ho na ng kayo sa permission. October 15. And I'm requesting the secretary to send a letter to the PIO for public information. Tama. Hindi na. Kung pa-implement mo rin lang ito, Kunsel Nilo, ng October 15, para sa atin ng lahat, para sa kagaganda na rin lahat, para talagang well-informed ang tao, January 2026 na natin ipatupad at ilang buwan na naman. Magkay-Christmas vacation kasi mas grabe ang traffic diyan. Mas kakunti nga, lahat nasa bakasyon. For information ho, wala na ho tayong mga karito na makikita nasa sidewalk ho ngayon. Wala na. Wala na. Nagtitinda. Wala na ho yan. Yan naman ho yung true sipos na sila ho talaga. Kasi ho, kung hindi ho natin ito gagawin sa ating bayan. Gagawin naman. Kaunting bagay na ganito, ay magtuturoan lang na magtuturoan. Pag sinabing penalty 5,000, ituro nyo si Nilo. Oo nga. Pero yun. I would suggest, if I may, na pwedeng January 2026 na. Mahirapan ho kasi kami ng by October 15. Para lahat ng tao, wala nang magdadahilan. Hindi nila alam. Yun naman ho hindi naman ho tao ang marsya. Yung may mga sasakyan. Ang involved ho dito may mga sasakyan. Kaya nga. May mga nakalagay naman ho din kung saan ho bawal pumarking. At yun naman ho bawal pumarking dito sa ordinansa ho ni Abior. Ito ho amendment lang ho sa ordinansa ni Abior ho. Itinaas ko lang ho ang parking fee, penalty. Yun lang po. Ang laki din ng penalty sa no parking, ano? Talagang kayo. Pag ikaw itanagot uli ng mga 5 tricycle, edi 1.5. Ay, 15,000. Gayon lang po yun. 15. Gayon po yun. Ayan, yun nga. Gusto nyo yung batas, batas. Presiding officer, thank you. Okay po. Thank you, Honorable Makala. Honorable Maiklina. Pero bago ka magsalita, may request di pro tempore. Kailangan ko lang po Question lang, Mr. Presiding Officer. Okay, please proceed. Honorable, sa napakagaling na kunsehal ng Lungsod ng Lipa, ay ari na may tanong laang. Ito na may experimental palaang. Tama gaho. Akin lang hong dun sa inyong sinabi na no parking sa kanang bahagi pagka ikay papunta sa Kabayanan. Ito ba'y walang may oras o walang oras? Unli, kumbaga sa inasal, unli. Ha? Unlimited. Unli kanin. Ang ordinansa ho ay hindi pwede lagyan ng oras na 3 oras, 5. Ang ordinansa ho ay ito ho'y pag-aaralan. Hindi ho, ito'y patutupad ho ng 24 oras. Oo. 7/24. Pero may may mga window hour, parang gano'n. Wala na ho window hour out. Mahirap hong maglagay ng bintana. Hindi, Mr. Presiding Officer, ito ba'y tanong laang? Inyo pagpamanin, kung ako'y hindi nakarating ng committee hearing, at ako lang ay may check up, Anyway, naikonsidera ba yung mga may hanap buhay na maapektuhan? Yun kaya nga ito yung isang kinukonsidera natin may hanap buhay. Kilala mo si Balbas. Si Balbas. May Lumian. Lumian, oo. O kay galing Antipolo, papunta ka na Lipa, nasa kanan yun. Tama. Okay. Yung maglulumi, sa kaliwa mo na pumarada. Hindi ho natin pinagkukunan, no. So, ibig ko sabihin, ang akin lamang ay kung ito na may magiging experimental palaang, kagaya na sinabi nyo, at kung makikita naman na yung volume ng traffic ay may oras na baka naman may kukonsidera na magkaroon ng window hour para at least kahit papaano na may maalalayan natin yung may mga
hanap buhay na yun lang naman ang aking purpose. So, Apa. pag-aralan din. Apa, Pero tayo ay nasang-ayon dyan sa ordinasya lalo ngayon na kasama yung kalsada, yung kabaan ng kalsada ng Antipolo del Sur, Pinagkawitan del Norte, sapagkat ako'y diyan din ang gagaling sa Antipolo del Sur. Kaya na-experience ko. Kaya ka, kung Oo. kagalang-galang na may klina, kung ikaw ay galing doon sa subdivision ng mayayaman doon sa may Antipolo, ang tawag doon ay... ano yun? Tawag doon? Mahirap lang kami sa Sela. Abida. Santa Monica. Santa Monica. Doon kayo na... Doon ka na Junjun Gosos. Junjun Gosos. Yung may malaking lote doon si Junjun Yun. Gosos. Yun po, lumabas ka doon, ikaw'y maglilingkod sa bayan ng naalis ka, alas 6:30. Pagdating mo doon sa kanto ng papuntang Anilao, may nakaparada doon isang adventure na pula na may kaunting tindahan ng salamin. Ikaw naman, sarap na sarap ang iyong takbo na ikay nanganganan, tapos kasabay mo yung biyaheng Rosario na nasa tabi mo, dahil ang stretch na yun, kasi ang dalawa eh. Tama. Pero pagdating mo doon sa adventure na pula, anong tendency mo? Hindi mo pwedeng bangkain, matatraffic ka. Iintayin mo ngayon, itong nasa kaliwa mo na magpugwang para ikaw ay pumasok sa kaliwa. Pero pagkatapos doon, balik ka na uli doon sa kanan. Kasi yun lang naman nakabala eh. Puneraria de Luna. Nakita mo yun? Nasa kaliwang bahagi. Nasa kaliwa, pero parking niya nasa kanan din. Ha? At yung mga talyer. Mga bagay na gayon. Load. Nando ka sa Purok sa Ice. Pumarada ka sa Purok sa Ice. Pero, nandadating yung mga galing Pangaw na sasakyan. Hindi ka na makakalusot kasi nakaparada. Kung ikay sa kanan nakaparada, doon ka sa kabilang side nakaparada, yung flow outside, yung palabas, hindi magharang-harang na kayo, luwag naman yon. Pero yung galing sa papuntang bayan. Ako naman, Mr. Chair, ako po na may nasang-ayon sa, alam kong ito ay isa sa magiging solusyon para maibsan nga ang trapiko. Ang akin lamang pinupunto ay di, yun nga, mapag-aralan din na may konsidera naman yung may mga hanap buhay na kung saan ay kung kaya na may window hour na para sa pagkakataon para sa kanila naman. Na kung maluwag naman ay yun laan naman. Yun naman ho ay pag-aaralan. may window hour ho basta wag lang madaanan ng manghuhuli. Okay. Wala na no further questions, Mr. Chair. Thank you, Mr. Maraming Presiding salamat. Officer. Honorable Silva, you're recognized again. Last information, Mr. Chair. Ito hong ating sinasabi ho ng kagalang-galang Nanilo Katipon na ito ay umaga hanggang gabi. Tama ho. Sinabi ho ni Paring Mike na may oras, hindi ho tumahay pang umaga. Ang tanong ho, sa gabi, sino ho ang, when it comes to apprehension, sino ho ang manghuhuli ditong assign? Yun ho, TFD magpapakapuyat. Sino ho yung mga TFD magpapakapuyat? Ay di ho yun naka-duty hanggang alas 10 ng gabi. Ay, yan naman sabi ko nga, alas 10, yan naman ang pag-parking na yan. Mr. Chair, paano kung alas 11 na? Ay di po pwede ho kayo pumarada. Importante nga dyan, pwede ka naman pumarada, wag ka lang pahuhuli. Dahil pag nahuli ka, 5,000 piso. Yun lang, ang iniingatan po kasi ng parking diyan yung 5,000 pesos. Hindi na yung bawal o hindi. Kasi yung Mr. Chair, naalaala ko, baka ito abusuhin din ho. Dahil, siyempre ho, katulad doon nangyari doon sa upos na sigarilyo, ang ginawa ng ating manghuhuli, may naninigarilyo sa Calyarial, instead na sabihin, bawal manigarilyo, magtapon ng upos sa lipa, ang ginagawa sinusundan. At kapag nagtapon, no, huli ka. Ngayon no, Mr. Chair, ito yung mga barangay, rural barangay. Antipolo del Sur, Barangay Hall, papunta Public Market, Ludlod, Sampaguita, Inslumat, Tambo, Balintawak, Tibig, San Carlos. Sino ang manghuhuli ho sa mga barangay na yan? Meron na ho ginawa ho ang SIPOS na team ng mga nakamotor at yan ho ay makikita ho nyo bukas kung kayo galing sa magandang subdivision ng Villaprica. Pumasyal po muna kayong paibaba doon hanggang doon sa may simbahan ng Bulbok, yung corner ng Malagulong, yun ay napakadugo rin doon ng traffic.
Meron na ho doon naka-standby na TMD, tapos may nakamotor pa rin ng TMD para ho manghuli doon sa citation ticket at saka ho clamping doon ho sa presyong luma pa ho. So, meron na ho sila. At kayo ho, kaya nakakatuwa, nag-utay-utay naman ho matuto na nga ang taong magpumarada ho. Katulad do, Mr. Chair, isa pa ho, saan ho magsisimula from Antipolo del Sur, saan ho magsisimula ito hong no right side parking? Barangay Hall po ng Antipolo del Sur, papunta ho sa Bayan ng Lipa. Wala ho na. Meron Ayun, na. ito ho naman, Sampaguita. Apo, doon ho sa kanto, yun ho sa kanto ng papunta ho Kumba. Lalagay na ho natin, maganda ho nga yan yung natanong. Ang Sampaguita ho, ay ang dulo ho, papunta doon boundary ng Mabini at Sampaguita. Ibig sabihin nun nyo, doon lamang. Doon lamang ho sa mula ho doon sa kanto ng papuntang Adya. Yun, dapat ho. Specific tayo. Pagdating po sa Ludlod, ang Ludlod ho, yung boundary ng Pangaw at ng Ludlod, ay doon ho sa may tulay, Purok Size. Saan ho tayo magsisimula doon? Doon ho tayo magsimula sa tapat ng 7-Eleven. Saan ho yun? May Kara sa Purok 5. Purok 5. Basta't Purok 5. Palalagay ko na ako na magkikita. Sa Inusluban po. Ang Inusluban po, buhat ho doon sa seminaryo, doon sa stoplight ng bypass road. Yun yung madugo ho doon, yung bypass road na yun, yung magkukunik ho sa may Jollibee ng Marawoy. Yan ho, dyan ho tayo magsisimula. Ang Tambo ho, ay dito ho tayo magsisimula sa exit ho ng San Salvador. Yung kita niyo yung madugong ngayong kalye. Lahat na madugo? Madugo ho lahat ito. Para ho specific, Mr. Chair. I will continue. Tama po, tama po. Pagdating po sa Balintawak, ay titini ho sa kanto ng Carnes, papunta ho ang TM Calao. Ano saan? Sa Carnes Motors, yung pinagtutong ita ng mga... Alinggang Carnes. From Balintawak, doon mismo. Yun po, kantuhan ng Balintawak. Balintawak. Ay bakit? JP Laure, doon sa likod. Balintawak ho yun. Pag Pilaygo Street, ang Pilaygo Street, dito no, sa tapat ng JB Luntok, sa tapat ni Maring Uyeng. Ito po namang sa Tibig. Sa Tibig ho, ay di buhat ho doon sa may taga yung pinupuntahan nyo doon, Kwan. Alingga, yung El Grande. Ay, hindi naman makalat. El Grande po. Papuntang. Ayun. El Grande. Hindi ko alam yun. Okay. Mr. Chair, siguro ho, let us be specific on the kung saan ho magsisimula. Okay. At maliwanag ho, Mr. Chair, na mayroon ng task force na manghuhuli sa gabi. Sana, Mr. Chair, maging disiplinado rin ho itong atin ng mga apprehending officer. Baka ho, maabuso ito hong maganda hong layunin natin. Opo. Noon ho kasing una, dyan ho sa may kanto ho ng Esteban Mayo, P. Torres, at saka po yung may TMD ho dyan ako napalis P. Torres, meron ho dyan unloading ng biyahe Rosario. Ayoko sumakay, nakasakay ako sa unahan ng biyahe Rosario. Na pakinig ko ho yung TMD, sabi doon sa driver, 20. Nung ako'y lumingon sa TMD, sabi, 20. So, para ako pa yung kinuwang bingi. So, yun ho, corruption, makari nga. Pero dito naman ho, awa ng Diyos, ang corruption naman ho ay sa kwan na hindi naman ho napatol ang mga driver. Opo. At isa pa, Mr. Chair, kalimitan ho kasi dito, nagpapaariglo sa isang magiting na konsihal. Atin hong kumpletuhin na ang rekadong Siguro, Mr. Chair, isa na lang ho. Dali, narinig na natin lahat na May isa pa lang. Marami na tayong narinig. Meron lang akong question bago tayo magpatuloy. Ito po ba ay ipapadefer ninyo? O hindi po. Ipapasan nyo na? No, ipapasan kasi kanina natin. meron kang mungkahin na baka pwedeng may adjust muna ng 1 linggo. Pero kanina sinabi ko nga ho, as an experimental, ay hindi po ito experimental. Experimental based on the... Experimental, pero this will become an approved ordinance amendment. Okay? Wala, hindi man ho ako nagtatanong, tapos hindi ako boboto. Once na ako'y nagtanong, at ako'y nagkasundo, at ako'y favorable, ako'y join the motion pa. Okay, dahil hindi ito ay... Ganun, ang mentalidad doon ni Merlo Silva ay hindi ho para makadistract, kundi ho makatulong. Mr. Okay, Chair. dahil ito ay emergent matter, at the reason why I'm asking very question, tinatanong ko, dahil
para ho ito'y makatulong ho sa ordinansa. Tama. Bagamat kulang pa ho yung substansya nito. Kaya tinanong ko lang kung ito ba ay ipatutuloy mong aprubahan ngayon o hindi. O, sige, please proceed. Siguro depende sa saguto ng chairman. Mr. Chair, tatanong lang ho, saan ho manggagaling ang pondo na gagamitin po sa information dissemination? Siyempre, gagamit ho tayo ng mga signages dahil no parking penalty. Ay alam naman nung daladalo ho natin ang ordinansa katulad ng ginagawa Mr. Chair, before you, katulad ng ginagawa dati, hawak-hawak ho ng traffic enforcer o ng mga huli ang ordinansa at ang sasabihin ay bawal ho pumarada dito, bawal ho magpark dito. Ay tinitingnan, wala naman nung signages. At ang sasabihin ho dati ng huli ay base ho sa ordinansang ito. Ayun ang isang nahuli, hindi ho alam kung anong violation, kung hindi babasahin. Padalwa, Mr. Chair, katulad niya ho nitong pagkaklamp na ito ho, yung mga no parking penalty, sino ho ang gagastos at saan kukunin ang gagastusin para po sa mga signages and information campaign? Mr. Chairman, unang-una yung clamping ay ginawa na ho ninyo yan. May pondo ho ang TMD na mapakalaki ho ang pondo ng TMD doon sa mga huli kung tawagin ho yung traspan. Tapos mag-augment pa ho yung pondo ni Kunsihal Katipon para ho sa information dissemination. Gusto ka ho nyo ilagay ko yung pangalan? Akadala ako. Hindi, bahala na kayo. Mr. Chair, yun lamang po. Gusto lang ho maging maliwanag. Ang information dissemination ho ay akin lang hong dinidisagree ho yung proposal ni Aris Macala na January 1 ay gawa ho nga preparasyon na natin dito yung papasko. So 45 days of information dissemination. Effective October 16 po ang ordinansa. Walang problema doon. Ang tanong lamang ho, dahil kasi doon ho base sa ating ordinansa na hindi pa ho na-amendahan, may certain fund allocated on that particular for the implementation of that ordinance. Ngayon, ito ho ay additional. So, additional na information, additional signages. So, there must be an additional fund to be allocated in this particular ordinance. Tama po. Ako hi-amend na po ng Social Merlo. So, allocation of 500,000 to be taken from the trust fund of the TMD department. Napakalaki yata ho ng 500,000, sir. Ay, paano naman? Sir, medyo malaki. Dahil, siguro, pag-aralan. Sige po. Hindi po. Sige, kayo na ho magpresyo. Kung hindi ho kaya ho ng trust fund, magdodonate ako nung galing sa pondo ko. Ayun. Siguro buti pa gawin na lang natin na the fund to be used in this particular ordinance must be taken from the fund of Kagawad Katipon. Okay, pwede po yung. Sige po. Put it on the ordinance. Hindi lang ako pwede sa COA, pero pwede ho yung gawin ko. Pero ito ho, 150,000 for the advertised notices, anything, etc. taken from the TMD fund. Meron po, ang TMD fund po more or less na nasa mga 5 to 10 million po. Yung nahuli, yun ay papunta sa trust fund. So taken from any available fund para mas sigurado tayo. Thank you, Mr. J. Any more questions or comments sa mungkahi ni Kagawad Katipon? Kung wala na po, meron po siyang mungkahi na urgent. Question? Meron na Consel Nilo Katipon earlier moved to urgent the said matter amending traffic ordinance. Nagkaroon po tayo ng maraming magandang discussion. So lahat po yon isasama para po sa amendment ng ordinance na ito. So any second for urgency? Seconded by Honorable Silva, Macala, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. So, Mr. Chairman, please consider this for third and final reading. I move that we pass an ordinance amending the ordinance number 4, series 2024 to the following amendment. All mentioned in the
in our discussion, item 1, all vehicle. Item 2, public utilities vehicle from Calamba. Number 3, no right side parking on the following. And the clumping, the increase of penalty from 2,000 to 5,000, including counterflow, 5,000. Yun yung counterflow, napakabigat itong kasong ito. Yung sasalubungin ka, na wala sila sa right of way. Yung po yung 5,000. Na amendment of Consul Merlo Silva, not all vehicles, but all PUG vehicles from the south. And no parking penalty from 500 to 3,000 pesos for third and final reading. Any second? Effectivity daw. Consul Nilo, may tanong sila. Effectivity? Effectivity is October 16. And also, they included the amendment of Consul Merlo Silva, 150,000 for the advertised notices o flyers for the information dissemination to any available fund of the city government. Okay, meron bang pumapangalawa sa mungkahin ni Kagawad Nilo Katipon na amyendahan ang traffic ordinance kasama po lahat ng mga amendments sa discussion kanina? Meron ka? Other matters? Any second? Sandali. Any second? Seconded by Honorable Silva, Lat, Umali, Angeles. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Other matters, Konsehala Vinis Manalo. Good morning po, Mr. Chair. Referred to my committee po, business of the day number 2. May I request po, Mr. Chair, to this August body to passage of a resolution authorizing the city mayor to enter into and sign a memorandum of agreement with the Department of Migrant Workers, Overseas Workers, Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority regarding the development and implementation of support programs and projects for the welfare of OFWs and their families for urgency. There's a motion to consider urgent item number 2. Any second? Seconded by Honorable Silva. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And also, Mr. Chair, the same matter may be excused from the 3 reading principles and approved for the third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Makala, Lina. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Maraming Thank you salamat. Mr. Chair, may I? Please proceed. Under business for the day, item number 3, with regard to the letter of Honorable Mayor addressed to the Sangguniang Panlunsod requesting for documentation of the total amount 235,000 pesos for the insufficient fund for longevity pay, loyalty pay, account code 5010-2120 of the City Mayor's Office to be taken from the other bonuses and allowances, major bonus, account number 5010-2990-06 of the same office for urgency, Mr. Chair. It is with regard to the this coming September Civil Service Month. Ay kinakailangan mabigyan na yun ang ating mga empleyado na karapat-dapat po itong tumanggap ng mga amount for this coming Civil Service Week, Mr. Chair. Okay, there's a motion to consider urgent item number 3 of business for the day with regards to the augmentation of amounting to 235,000 para po sa Civil Service Month. Any second for urgency? Duly second, the motion is hereby approved for urgency. For the formal motion, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance augmenting the amount of 235,000 for the insufficient fund for longevity pay, loyalty pay of the City Mayor's Office to be taken from the bonuses and allowances, major bonus of the same office for third and final reading.
Any second? Seconded by Honorable Katipon, Manalo, Makala. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. Sige, go ahead. Mr. Chair, I have a letter from City Legal Office with the authority of the City Mayor for the affidavit joint undertakings submitted by Expressway Solution and the City Government of Lipa. Mr. Chair, please refer to the proper committee. Ito yung may kinalaman no sa paghahol mga medical waste, Mr. Chair. Paghoholing? Sa mga medical waste, Okay, so refer to the Committee on Environment. And likewise, Mr. Chair, I move for the referral of the request of Marie Grisel Land Holding for the reclassification of their property with an area of 100 square meter and granting an special use permit for the cell site tower at Barangay Marawoy, Lipa City. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Land Use. And likewise, Mr. Chair, the request of Ms. Grace Sabida for the 100 square meters located at Barangay Tibig for the reclassification of his property and also the requesting for the special use permit for the cell site tower at Barangay Tibig, Mr. Chair. Refer to the Committee on Land Use. So, with your permission, with the permission of the chair, and as a member of this committee, Mr. Chair, I move for the reclassification of a property with an area of 100 square meters from agricultural to commercial under the name of Marie Grisel Land Holding for third and final, for urgency. Any second for urgency with regards to the said matter? Duly seconded, the motion is hereby approved for urgency. Likewise, Mr. Chair, I move for the reclassification of a property with an area of 100 square meters located at Barangay Marawoy, Lipa City, from agricultural to commercial use for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Makala and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. And likewise, Mr. Chair, I move that we pass a resolution granting a special use permit for the said property located at Barangay Marawoy, Lipa City for third and final reading. There's a motion to pass a resolution with regards to the said matter. Any second? Seconded by Honorable Lina, Makala, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Likewise, Mr. Chair, when it comes to the property of Ms. Grace Sabida located at Barangay Tibig, I move that this matter be considered as urgent. There's a motion to consider urgent the said matter. Any second? Duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. I move that we pass an ordinance classifying property of Ms. Grace Sabida with an area of 100 square meters located at Barangay Tibig from agricultural to commercial use for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Lina, Makala, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. And likewise, Mr. Chair, I move for the resolution, for the approval of a resolution granting a special use permit for the property of Ms. Grace Sabida for a cell site tower located at Barangay Tibig for third and final reading. Any second? Duly seconded by Honorable Makala. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. Any more other matters? Mr. Chair, 1 minute recess. May I? 1 minute recess.
Or with regard to the affidavit of joint undertaking by the state government and the expressway solution, Mr. Chair, I move that this matter be considered as urgent. For the reason, Mr. Chair, the urgency is this. Kinakailangan na daw humahakot ang mga medical waste natin ho dito na naka-imbak ho dito sa ating mga ospital ho ng City Government of Lipa. Kaya ho, ito ho ang dahilan kung bakit dapat ito ay i-urgent natin. Lahat ba? Lahat ho. Hospital? Hindi, dito sa Lipa lang ho yata ito. Lahat ng ospital sa Lipa. Meron tayong Lipa City Health Office, Lipa City Maintenance Office Center, and Lipa City Hospital System 2. Ito ho'y base ho sa sulat na ipinadala ho sa atin, Mr. Chair. Okay, there's a motion to consider urgent the said matter with regards to the hauling of the medical waste ng ating mga government or LGU-owned hospitals, System 1 and 2. Any second for urgency? Duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. For a formal motion, Mr. Chair, I move the passage of a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Eric Aprica, to enter into an affidavit of joint undertaking with Expressway Solution Incorporated and All Waste Services Incorporated for the transport of medical waste D407, M501, and M503 generated by the City Health Office, Lipa City Health Center, and Lipa City Hospital System 2 for third and final reading. Seconded by Honorable Makala, Lina, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. Other matters. Mr. Chair, other matters. Please proceed. Mr. Chair, I have a letter request of Miss Charity Gutierrez for the reclassification of the property of Mr. Leonard Lantin of the 2,500 square meters located at Barangay Rizal from agricultural to agro-industrial. Mr. Chair, may kasama rin pong special use permit for their proposed poultry, Mr. Chair. Please refer to the proper committee, Mr. Refer to the Committee on Land Use. Thank you, Mr. Chair. And another thing, I have here a letter coming from our city administrator, Dr. Ronel Sarmiento, addressed to the Sangguniang members through Vice Mayor Michael Gerald Morada, a letter to the August body for the approval of the final subdivision plan together with the final subdivision plan analysis of First Site Batangas located at Barangay San Francisco with an area of 22.678 hectares with 2,582 saleable lots. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Land Use. With the permission of the August body, please consider as urgent the said matters, Mr. Chair. There's a motion to consider urgent the said matters. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved for urgency. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the City Mayor, Eric B. Africa, to grant the corresponding development permit for the First Site Batangas for their final subdivision plan and final subdivision plan analysis with an area of 22.678 hectares with 2,582 saleable lots located at Barangay San Francisco for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Makala, Honorable Makala, Umali. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair.
Motion Any to adjourn. more other matters? I move to adjourn, Mr. Chair. Second motion. There's a motion to Adjournment. adjourn and duly seconded. Session is hereby adjourned.